we are monitoring kung ano ba talaga ang weather situation and of course yung flooding. Pero so far, yung problema yung hangin, malakas ang hangin. Partner, yung mga nakakaisip na yan, yun yung pag-iisip ng isang lutang. Ako, maniwala kayo sa akin. Halimbawa, ako alam ko may aberyan ganito, may kalamito. Naku, hindi na ako matutulog dyan. Paghahandaan ko na yan. Lutang lang ho nakakaisip yan. Ano ba, nakasingot lang ba? Ano, bangag lang ba? Alam mo nang may kalamidad, tutulugan mo pa. Kinabukasan, o bahana, doon ka pala magdideklara. Wala siyang pakialam. To make the story short, tamad. Oo. Kaya nga sabi ni PPRD, magtrabaho ka. Tama. O wag mong lagi mong inaasa dyan. Kaya nga, binoto ka na sambahin ng Pilipino, tiwala sa iyo eh. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin itong pagrarason ni Bongit sa harap ng media mga kababayan. Sila'y nagmamadali si Bongit nasagutin itong mga media patungkol sa nangyayaring pagbaha ngayon sa bagyong Enteng. Na tila'y iniiwasan ang issue patungkol sa mga flood control projects niya lalo na't binabaha na naman ang bansang Pilipinas ngayong bagyo season na. Na matatawa kayo sa sagot ni Bongit mga kababayan sapagkat ang tanong ng isang reporter bilang presidente, anong magagawa nyo o ng administrasyon nyo para matulungan ang sambayan ng Pilipino? Ngunit ang kanyang sinagot napakalayo na kanyang nirason dahil di umano sa hangin kung kaya lumalala o lumalakas ang bagyo. Naku naman po, grabing sagot naman yan sir, nakapag-cook di umano ata kayo. Kung noon nirason nyo binangga ng barko ang mga flood controls, ngayon naman dahil sa malakas na hangin, ay nako, bali-balita pa na gustong makipag-coordinate ng NDRRMC sa'yo, ngunit ikaw patay mali siya na ayaw mong magtrabaho at naghihintay ka na lang ng resulta o pagsaklolo ng mga NDRRMC. Totoo nga ang winika ni Tatay Digong na magtrabaho ka dyan. Bongit, wag lang puro party, wag lang puro ko. Pero bago ang lahat mga kababayan, wag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, matutuwa kayo dito sa video natin ngayon mga kababayan. Marami kayong matatakeaways, marami kayong malalaman patungkol sa kapalpakan ng administrasyong ito. Na mababaliw na lang kayo sa tuwa sapagkat litaw na litaw ang pagkabangag ng namumuno na meron tayo ngayon. Hay nako, totoo nga ang winika ni Kaper Silapid na ang administrasyong ito patungo sa bangin na lahat na lamang kapalpakan di umano. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Ito na ang buong video. Itong kinakaharap ngayon na problema ngayon dito sa Metro Manila. The main element here is we are monitoring kung ano ba talaga ang weather situation and of course yung flooding. Pero so far, yung problema yung hangin, malakas ang hangin. But unfortunately, pag tinitignan natin yung mga forecast, baka mas lalakas pa bukas. Nabigla ako sa sinabi niya mga kababayan. Kung noon sinisisi niya may barko daw tumama sa mga flood controls. Ngayon naman hangin. Malamang Bongit, bagyo nga yan Daanan ng bagyo ang bansang Pilipinas. Kala mo hindi ka Pinoy Ano ba naman yan? Explain pa niyan mga kababayan. Ako naman. Dito sa Manila, bago aakyat, tatawid ng Cagayan bago mag-head ng north. So, we are watching it. Ang tinitignan lang natin sa eskwela, siyempre iba. The LGUs also make iba-iba. The LGUs make their own decision with that. Except if there is a region-wide assessment na hindi pwedeng mapasok. Sa trabaho naman, ang tinitignan lang namin ay kung makapunta yung mga empleyado natin makapasok at makauwi. Importante makauwi. Kasi mahirap pag ma-stranded sila dun sa kanilang pinagtatrabahuan. So, that's what we are watching now. And we're prepared for the aftermath of all of this. As usual, nag-forward placement na tayo ng mga pangangailangan. We will just have to wait for the weather to see what it will do. Hopefully, umiwas sa atin, but even if it does not, we have all the elements in place to support our people na magiging mahihirapan dahil nga dito sa naging bagyong Enteng.
So yeah, we are just watching it, and we will try to adjust. We leave a lot of the decision making to the LGUs and to the regional offices because iba-iba ang sitwasyon. So, but as we go on to the rest of the day, wala nang trabaho ngayon, we will see. We will try to give the bulletin as early as possible. Kita yung dalawang yun mga kababayan. Bumulong. Sabi, totoo yung chismis, no? Ngumingiwi nga, sabi siguro. Naku naman po. For work and school tomorrow. Ang instruction ko sa kanila, kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok bukas o hindi. Para makapag-adjust naman yung mga tao. I'm sorry? No, they're working. Alam mo, that's always my policy. Hindi ko, pagka nasa gitna ng crisis, hindi ko sila tinatawag dahil nagtatrabaho sila. Besides, wala namang, they keep reporting naman to me. At yung sa specific areas, doon lang naman nagbabago. As a whole, nationwide, region-wide, island-wide, kung ano man ang area na affected, that's we are monitoring and we will give the advisories. Ayun, ka-partner Danchan, ano masasabi mo doon? Natatawa ako. Saan ka banda doon natawa? Ano kinalaman ng weather? Yung alam mo, wala namang kinalaman ng weather dito ano? Ang kinalaman dito kung gaano kahanda ang administrasyon mo. Alam natin ang bansang Pilipinas talagang daanan na ito ng bagyo eh. Correct. Ano? Ang tanong dito kung gaano kahanda yung administrasyon mo. Kamukha niyan, bakit nagkakaroon ng mga stranded? Bakit nagkakaroon ng problema? Dahil sa mga baha. O, di ba? Kung hindi mo ako, Father, meron akong pasensya na, pasintabi tayo rito, no? Walang personalan dito, ika nga. Kung kumbaga sa programa ko, pag tama ay suportahan, pag mali, bigwasan. Pero ako nga, meron nga akong pinakita nung nakaraan na video. Ito yung kapalpakan ng administrasyon. Saan ka kasi makakakita na bilyon-bilyon ang mga proyekto mo, particularmente dyan ho sa Candating, dyan ho sa Mexico, Pampanga, na ang nakakasakop dyan ay si Congressman Aurelio Dong Gonzales, na kung saan nagagawa pa lang ng flood control. Wala namang barko doon, wala namang para mabunggo. Kagagawa pa lang, sira na. Kasi ampaw yung pagkakagawa. Ako, masasabi ko dyan sa statement ni Bongbong Marcos, kung ang pera ay hindi naibubulsa at nagagamit ng tama, yung mga baha na nakikita ho natin dyan, 100% hindi may stranded ho yung ating mga kabayan. Secondly, kung pinagpatuloy mo lang yung feasibility study ng flood control ni PPRD at itinuloy lang ho rito ni Bongbong Marcos, o di sana wala kang problema. O di ba? Pero ako, kamukha niyan, eto kasing presidenteng ito yung tipong paasa mahilig, hindi siya na trabaho. In fact, hindi nga niya alam kung ano talaga itong nangyayari. Ito yung tipo na iaasa niya na lang ito, aasa niya lang ito. Pag nagkaroon ng aberya, i-report sa kanya. Di ba? Ganun ho yung tipong presidente ho natin ngayon dito sa Pilipinas. Wala ho ang kanyang pag-iisip at malasakit sa mga Pilipino. Isipin mo, simple lang ho yan. Tama ka po dyan, no? Wala talagang malasakit itong si Bongbong sa taong bayan. Ayan, kamukha niyan. May nangyari ba sa hearing ng flood control project? Wala, di ba? Hugas kamay si Bongit. Tapos ngayong panahon na ng tag-ulan, ganyan na lang yung nangyayari. Anong nakukuha natin solusyon sa kanya? Wala din. Puro media, puro rason, puro bangag. Not very demure, mga kababayan. Alam mo na, yearly dumadaan ng ilang bagyo pinagdadaanan natin dito.
Alam mo na kung alin yung mga lugar na bahain. Alam mo na kung ano dapat gawin mo dyan. Dahil wala kang plano, dahil wala kang matinong plano dyan sa flood control na yan, ang resulta, baha. Yung may alam nga akong lugar dyan, ihilang ng palaka, bumabaha. Bakit? Kasi yung pera na dapat na magamit dyan, ay naibubulsa, at kung may proyekto magawa dyan, 100% ampaw. Talagang masasabi ko na mas marami ang korupsyon kesa sa proyekto na dapat na nailalagay sa magandang proyekto, at Correct hindi pa ka dyan, mukha sir. ngayon. Every year na lang yan. Sakit na ng ulo natin yan. Baha. Yan ba, partner? Totoo to. Next year, ako pupusta ako. Magkasarado ako ng channel ko. Next year, malapit na naman matapos ito. Next year, babalik na naman tayo sa ganyan. Ganyan na naman ang magiging sistema. Yan na naman ang magiging problema. Bakit? Kasi walang matinong programa. At kung magkaroon man siya ng matinong programa, yung pera naman, kung 100% yan, baka nagamit lang dyan 30%. At naibulsa na nitong masisipag na mga kongresista na certification by liquidation lang, ayos na. At pagka nabaha, napinsala, pupuntahan, bibigyan lang ng 4 na noodles, 5 kilong bigas, ano pa, at sardinas, okay na. Again, yan ang sakit Sakit na natin yan taon-taon. Bakit hindi nasusolusyonan? Mula nung maupo ka, nagkaroon na ng baha. Romualdez Rice. Ngayon, nagkaroon na naman ng baha. Next year, magkakaroon na naman ng baha. Ngayon, kung may matino kang plano dyan, mariresolve yan. Kumbaga mga partner, ito yung tipo na, itong bata, may lagnat. May lagnat ito. Bumili ka ng tempra. Diba? Pinainom mo ng lagnat. Okay na yung lagnat, bumaba na. Pero, inuubo ka pa rin. Diba? Bakit? O kaya may masakit ang katawan mo. Bakit? Kasi hindi mo sinusolusyonan yung totoong problema, ang sakit hindi mo talaga ginagamot. Tandaan natin, ang lagnat ay sintomas lang ng sakit. Pero halimbawa, may pilay ka, kaya ka nilalagnat kasi may pilay ka. Di ba? Kaya ito mga kababayan, ang problema natin, hindi nasusolusyonan, puro band-aid solution lang. Puro ganyan ang nangyayari mga partner. Yan ang masasabi ko dyan. Kaya sabi ko, natawa na lang ako. Taon-taon na lang yan mga partner. At saka tama ba yung dinig ko na bago daw sila matulog ngayon, i-sure daw muna nila na bukas may pasok? Alam mo, napaka mababaw. Ibig sabihin matutulog pa pala sila ngayon, mga public servant, na yung mga constituents nila lubog na sa tubig baha. Tapos yun lang pala ang paplanuhin kung mayroon bang pasok bukas, kung makakapunta sa trabaho at makakauwi. Yun lang yung solusyon nila. Partner, yung mga nakakaisip na yan, yun yung pag-iisip ng isang lutang. Ako, maniwala kayo sa akin. Halimbawa, ako alam ko may abiryang ganito, may kalamito. Hindi na ako matutulog dyan, paghahandaan ko na yan. Pero hindi mo mapapatulog pag may ganitong kalamidad, may aberya. Naghahanda na ako mga partner. Pero ito, tutulugan mo lang, bukas na magdidesisyon. Naku po, lutang lang ako nakakaisip niyan. Ano ba, nakasingot lang ba? Nakasingot lang ba ng white powder substance? Bangag lang ba? Yung mga ganyan pag-iisip, bangag lang makakaisip ng ganyan Alam mo na may kalamidad, tutulugan mo pa. Kinabukasan, bahala, doon ka pala magdideklara. Di ba parang hindi akma sa pag ang hirap kasi ng second year college ka lang, partner. Mahirap talaga. Sir Dan, sinabi pa nga ng Pangulo, di ba, tuwing may kalamidad, usually mga Pilipino, sinasabi nila, asa ng Pangulo, hinahanap yung Pangulo. Pero sa isang ambush interview, sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, isa daw sa kanyang mga estratehiya ay yung hindi siya nakikialam sa operasyon ng NDRRMC dahil para sa kanya, makakagulo lang daw siya sa operasyon ng nasabing ahensya. Anong pong masasabi niyo doon, sir? Kabobohan. Ikaw ang punong initiative, ikaw ang commander-in-chief, ikaw ang chief architect, ikaw ang tatakbuhan yan. So, paano hindi ka makingialam? Maghihintay ka lang ng mga report?
kailangan mag-effort ka rin naman, magtrabaho ka, mag-suggest ka. Ang dami mong advisor dyan, o ano bang gagawin natin dito? O itong area ito. Ang dami mong magagaling na advisor, di ba nakapaligid lahat sa'yo? Oo. Hindi man lang nakahingi ng kahit konting utak sa kanila Siyempre, ganun, di ba? O, may problema tayo ngayon at may bagyo. Anong gagawin natin? O, di ba? O, tapos magbibigay ka ng instruction ngayon. Sa kanya kasi puro pinapaasa niya lang ito. Kaya nga di ba nagkaroon ng problema ito, nag-away-away sila noon na kung saan sino ba yung mga nag-away-away na to na si Libo Chodoro, sino ba to, magkakaiba yung kanilang mga pananaw. Ganun yung ganun yung utak nito. Masyado siyang wala siyang pakialam. To make the story short, tamad. Oo. Kaya nga sabi ni PPRD, magtrabaho ka. Tama. O wag mong lagi mong inaasa diyan. Kaya nga binoto ka ng sambayan ng Pilipino, tiwala sa iyo eh. Ngayon, kung hindi mo kaya, alam naman namin hindi mo kaya, kahit man lang may dami mong advisor. O Kaya tawagin mo to, magkaroon tayo napakatamad ano yan. magandang gawin natin dito. O at maglabas ka ng statement. Hindi yung puro lang iaasa mo. Again, i-quote ko lang yung sinabi ni PPRD, Bongbong Marcos, magtrabaho ka, huwag kang tamad. Yung sinabi mong yan, salitang tamad yan. Salitang walang utak, salitang lutang. Correct. Yang ganyan pamumuno. Yan ba yung leader natin? Ito ba yung yan namumuno sa atin? Talagang sabi nga ni Percy Lapid ang pamumuno ni Bongbong Marcos papunta sa bangin. At saka yung Sabi niya na. At saka yung nakakalungkot pa, Sir Dan, may mga kababayan tayong nasawi, no? Dahil dito sa matinding baha dulot ng bagyong Enteng at saka Habagat. Ito yung dapat tugunan ng ating pamahalaan, yung mga flood control project at iba-ibang mga proyekto, programa patungkol dito sa pagtugon sa kalamidad. Ito yung hindi ata nakikita ni Marcos ngayon. Hindi niya makikita yan kasi ang nakikita niya ngayon ang KOJC. Oo. Wala diyan ang utak niya. Wala siyang pakialam sa bayan ng Pilipino. Basta namumroblema lang siya ngayon sa KOJC dito sa Davao. Kasi kaya nga sabi niya, na makikita mo naman imbis na yung mga libo-libong mga pulis na pinadala mo rito, pinadala mo dyan para tumulong dyan kung may Correct, rescue dyan. Di ba? Kulang na yung pulis dito, Ito sir. real talk tayo. Ang daming pulis dito natutulog lang sa compound. Nakikita mo nakahiga lang. Imbis na yung mga pulis na to, pinadala mo dyan, tumulong sa mag-rescue dyan. O di ba? At least may silbi sila. Pangalawa, hahanapin ko na naman sa iyo to, Mr. Bongbong Marcos. Nabasa ko yung kasunduan nyo, yung covenant nyo, yung agreement ninyo between Philippines at ang EDCA. Nasaan na naman yung humanitarian natin dyan? Wala na naman yung humanitarian dyan. Every time na magkaroon ng kalamidad, yan ang hinahanap ko. Yung humanitarian ng EDCA. Yung Amerika, wala. Again, panawagan natin ito. Imbis na yung mga pulis dito, yung CM dito, tutulog-tulog, libo-libong nandito. Kumbaga pinapadala mo dyan, at least kahit paano, na may naitulong sa ating mga kababayan. Tignan mo, kulang ang kapulisan dyan. Kulang ang tao magre-rescue dyan. Diba? Kesa naman dito, tutulog-tulog lang, sarap buhay, papagtrabahuhin mo. Kasi ang utak ni Bongbong Marcos nandito nakapokus sa Davao, sa KOJC. Wala po dyan sa mga nalumbugan na yan. Yan ang totoo. At saka, Sir, Madagdag ko lang, partner. Go ahead po. Madagdag ko lang, partner Sheila, Sheila, Correct, at partner nandun lahat mga Chan. pulis Yun nga ang nakikita natin ngayon sa sitwasyon ng ating bansa. Yung kasalukuyang Pangulo ng bansa na si Bongbong Marcos Jr., may puso pa ba para doon sa mga naapi at doon sa mga biktima na tulad dito mga kalamidad? Dahil dito nga ipinapakita niya sa KOJC, mga Pilipino itong dadamay, naapi, pero hindi mo naririnig yung pagtatanggol ng mismong Pangulo ng bansa na siyang nakakampi sana ng taong bayan. Pero wala. Sa halip ay dinidepensahan pa niya itong mga gumagawa ng karahasan at gumagawa ng paglabag sa karapatang pantao dito sa KOJC. Same thing, no? Diyan po sa mga nagaganap, mga apektado ng kalamidad. Ang tanong po natin, may puso pa ba si Bongbong Marcos dito sa mga naapektuhan ng kalamidad?
Imagine that, ang dami-dami ng naapektuhan. Pero patuloy pa rin nagde-deploy ng mga kapulisan dito sa Davao City na napaka-peaceful ang lugar na ito. Wala namang banta sa terorista, banta ng kahit anumang mga masasamang puwersa. Pero ito, nakita mo, hinugot sa buong sa iba't ibang rehiyon para lang ipadala dito sa Davao City na kung saan nakikita nga natin, wala ginagawa yung mga kapulisan dito. Ayan nagpapahinga dito mga kababayan ang mga kapulisan sa loob ng KOJC Religious Compound. Ginagastusan ng gobyerno ito ang laki-laki ng sweldo araw-araw binibigay. Pero ito po, sa halip na doon tumulong sa ating mga kababayan na apektuhan ng kalamidad ngayon, naaawa po tayo sa ating mga kababayan. Ito po yung ginagawa ng gobyernong ito sa ating bansa. Sir Dan, patunay lang yung sitwasyon natin ngayon sa ating bansa under the leadership ni Marcos Jr. ay hindi siya yung leader na hindi tamang nagsisilbi sa bayan. Paano ko ba masasabi na nasa katinoan pa itong atang leader na to? Unang-una, nakita na natin yung kanyang kasinungalingan. Iba ang kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa. Ulitin ko, babalikan ko lang. Ano ang sinabi niya? Ito, kung napapakinggan tayo sa buong compound ng KOJC ngayon, kung may mga nakamonitor pa tayo dyan na uulitin ko mga kapulisan, ang commander-in-chief nyo, ganito po kasinungaling. Ang sabi niya, lahat ng pumasok dyan sa KOJC compound na mga kapulisan, walang baril. Pag gumamit ka ng salitang lahat, Naku po, walang katotohanan yun, ayun, ultimo, si Torre dapat wala siyang bit-bit na baril. Yung nakikita nyo yan, wala bang baril yan? Ano ang ibig sabihin nito? Sinungaling ang tao, ang leader na si Bongbong Marcos. Kung ang tao ito ay kaya niyang magsinungaling, na bagamat may video na nagpapatunay, dito pa kaya aasa pa ba kayo diyan sa mga nalumbugan dyan? Aasa pa ba kayo na matutulungan kayo? Ito nga, hindi na nga nagsasabi ng totoo. Sinungaling na nga, harap-harapang kasinungalingan. Kayon, aasa pa ba tayo sa kanya? Kaya nga, ang sabi ng karamihan, mambubudol ka, niloko mo ang taong bayan. Even Inday Sara Duterte, anong sinabi niya? Sabi niya, humingi ng tawad si BP Sara kasi pinaboto niya si Bongbong Marcos. Pero alalahanin natin, hindi ang mga Duterte ang lumapit sa mga Marcos. Kayong magkapatid na mangga ang lumapit sa mga Duterte. Alam niyong hindi kayo mananalo at umamin kayong wala kayong kapana-panalo. Kaya dumikit lang kayo sa Duterte. Ulitin ko mga partner ano ba maasahan natin sa taong sinungaling? Kung dito nga nagawa niya magsinungaling kahit may video na, paano pa yung mga ordinaryong taong tagasunod niya na hindi alam ang totoong nangyayari at nagiging santo na sa mata at nagiging puon na nila at ang mga loyalista kulang na lang himurin ang tumbong nitong si Bongbong Marcos. Partner Jay tsaka Dan Chan, basahin ko lang tong update dito sa NDRRMC bago tayo tumungo sa iba pa nating diskusyon. Itong update nga dito sa bagyong Enteng as of 8 p.m. September 2, 2024. Ang apektado na po ng mga lugar na binaha ay umabot na sa halos 100 o 95 to be specific. Ang sanasabing bilang, 3 lugar ang binaha sa Calabarzon, 15 sa Region 5 at 77 sa NCR. Yan po yung lubog ngayon sa tubig baha habang ng mga evacuation centers naman ay nasa 34 at 34 na evacuation centers ang inilatag ng pamahalaan at ang apektadong pamilya ay umabot na sa 1,000 at mahigit 800 na pamilya o katumbas ng nasa mahigit 5,000 individual ang apektado nga nitong bagyong Enteng.
At dito naman sa casualties, merong nai-report na 2 nasawi at 10 sugatan, pero for validation pa ang mga nasabing bilang. Samantala dito naman sa mga canceled flights, umabot sa 11 na canceled flights dito sa domestic to mga kapartner, umabot sa 11 ang na-cancela. Dito naman sa status ng mga seaports, 15 ang canceled trips naman. Dito nga ito yung epekto ni Bagyong Enteng mga kapartner. At patuloy pa itong madadagdagan sa paglipas ng araw kasi nga patuloy pa nating nararanasan dito sa Metro Manila ang hangin tsaka ang matinding ulan. At maganda nga dyan sa Davao City kasi nakikita nga namin kanina sa mga videos na pinapadala ninyo ay napakaganda ng weather. Makikita talaga na blue skies. At singit ko na rin lang mga kapartners na bukas o mamaya September 3 ay walang pasok po in all levels dito po sa NCR saka sa Region 4A. Ang mga government offices wala ring pasok, pero ang private corporations nagdedepende po sa kanila ang desisyon kung magpapapasok po sila. At maisingit ko lang din ito, kapartner Jade, yung tanong mo na doon sa walang puso, kaya ayaw magpakita. Hindi kaya ayaw magpakita ng ating Pangulo, baka kasi matanong na naman siya tungkol dito sa flood controls. No, ano masasabi mo diyan, kapartner Dan? Hindi. Teka lang mga partner, teka lang po. At balikan ko lang muna yung bago ko sagutin yung tanong nyo, balikan ko muna yung Region 5 is Bicol. Yung Region 4A, Calabarzon. So, tanong ko lang, mga partner, wala ba tayong nababaltahan na bunggo na flood control dyan? Kaya apektado yan na nabaha itong mga lugar na to. Una, yan nga yung sinasabi natin, sino ba ang dapat may responsable dito sa mga ganyan? Alam natin ang mga proyekto yun, dyan po sa mga kongresista. Katulad sabi ko, sa